kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Kumusta ang ating mga content creator sa Facebook? Yung mga nagmamayari ng mga Facebook page, mga personal blog, mga pages at kung ano-ano pang mga post sa Facebook. Meron ba kayong na-obserbar ngayon sa takbo ng Facebook? Nitong nakaraan na 2 linggo, ay marami akong narinig ng mga balita at mga usap-usapan sa labas na itong kanilang mga Facebook page, personal blogs at kanilang mga post ay bumababa ang mga views. Pati yung kanilang steady na mga views ay bumababa. By the millions, pababa ng pababa. Ang mga bagong post naman sa mga Facebook pages or mga personal vlog, nagtataka ang karamihan sa mga Facebook users, bakit ganito ang nangyayari? Pati na rin ako nakisilip kung ano ang nangyayari nga. At meron akong nasilip sa aking pananaliksik na kaya ngayon ay bumababa ang mga views, ang pakunti-kunti na lang ang mga nanonood sa mga, ang ibig kong sabihin ay pakunti-kunti na lang ang mga nakikita, lumilitaw, nag-indicate na mga views sa mga post, maging sa live. Ay mayroon palang ginagawa itong si Facebook ngayon, si Meta, may ginagawa sa kanyang sistema. Yung nagpapalawak ng mga views, mga reach ng ating mga vlogs o mga post sa Facebook, maliban doon sa ikay magbabayad sa pamamagitan ng pagbo-post, ay ang kanilang algorithm, itong algorithm na ito, isa ito sa responsable sa pag-distribute ng inyong mga views, ng reach, ng iyong mga Facebook posts. Whether ito ay personal vlog or mga pages na karamihan ay ginagamit ngayon ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno, ng kahit kung sino. Basta't marunong pumisil dyan sa Facebook ay gumagamit na kayo ng Facebook, nagpo-post ng kung ano-ano. Pati na rin yung mga nagpo-post ng mga fake news, kasama na yan. Pero lahat yan ay nangailangan ng views, ng mga followers. Pero ngayon may ginagawa si Meta, sa aking pananaliksik ay may ginagawa sila doon sa algorithm na ginagawa ng Meta na sumasailalim ito ngayon sa calibration. Kumbaga sa sasakyan ay kinakalibrate yung kanyang injection pump o kung makina. Calibration ang tawag ng Meta sa kanyang ginagawa ng kanyang algorithm. Itong algorithm, ito yung responsable sa pagpapalawak ng iyong reach, ng iyong views, na kung ano pa, pati sa mga comments, sa pamagitan niya ng algorithm. Siya nagdi-distribute para dumami ang iyong followers. Sa ngayon daw, ayon sa aking pananaliksik ng kaunti, ay sumasailalim sa calibration itong ating Meta, kaya nangyayari ang ganyan na pababa ang mga views at kukunti na lang ang mga nagfa-follow at mga nanonood sa mga live. Sana naman ay hindi ito tumagal at nang maibalik ang dating sigla ng mga content creators, ng mga vloggers, lahat na ng mga gumagamit ng Facebook, kasi ang iba dyan na-inspire din sa pagtatrabaho dahil meron silang konting kita at nadadagdagan ang mga followers. Pero sa ngayon, yung iba tinatamad na mag-content dahil sa pakukunti-kunti na lang yung mga na-indicate at bumababa ang mga viewers ng mga content creators. Kaya ayan, medyo natatamad na yung iba. Sana hindi ito magtagal at agad ito na maibalik ng Meta at nang magpatuloy ang inspirasyon ng mga content creators, mga vloggers at mga pages, news pages ng mga company na mag-produce pa ng karamihang mga content na para naman ito ay kaalaman sa publiko. Kasi ang Facebook na ngayon ang naituturing na fifth state media na siya ay malawak na rin ang narating, as in malawak ang narating sa pagpapalawak ng mga balita, sa distribution ng mga balita at ilang mga mahalagang information.
Kasama na rin yan yung mga fake news na ginagawa ng ilang mga fake news peddlers. Pero hindi natin maiwasan yan. Kaya kung may babalik ito ay mas maganda, may babalik ng madaling panahon para mas ganahan mag-content yung ating mga content creators. Isa ngayon tinatamad na yung iba dahil 2 linggo na, 2 weeks na itong observation na patuloy na bumubulusok pababa ang mga viewers at mga followers dahil ito sa ginagawang recalibration ng Meta. Ano kaya itong ginagawa nila? Ikabubuti ba ito ng mga content creators o ikasasama? Ito ba ikakikita o ikababagsak ng kita ng mga content creators? Nabibigatan na ba si Facebook sa pagbabayad sa mga content creators na millions na binabayaran? Palagay ko hindi naman. Kasi the more million followers, the more advertisement na pumapasok sa Facebook. At the more na pumapasok ang mga ads sa Facebook, ang kausap nun si Meta, hindi ang mga content creators. Si Meta o si Facebook ay nag-share lamang ng kunting kita, kunting income doon sa mga content creators. Kasi ang binabayaran ng mga advertisers, direkta sila nagbabayad doon kay Facebook at kay Meta. Habang si Meta or si Facebook ay nagbabayad din ng pakunti-kunti sa mga content creators. At dumadami ang mga nasisingil ng ilan kung yan ay kung yan ay malaking-malaki na ang yung content. Malaking-malaki na ang yung mga followers by the millions na. Kaya malaki-laki na ang kinikita dyan. Ganun na lang, huwag tayong mabahala kung ganyan na bumubulusok pababa ang mga viewers natin. At dahil yan sa ginagawang recalibration ng Meta. Wala pa akong nakikitang post nila na official post na ganyan. Kaya ako na lang ay nag-research. At base doon sa aking na-research, yun nga ang posibleng dahilan na mayroong ginagawang recalibration sa algorithm ng kanilang sistema at ganyan ang nangyayari sa ngayon. So ganoon na lang. Let us hope for the best na may balik yung mga viewers, muling sumigla ang viewers sa Facebook at nang muling ganahan ang ating mga content creators na magpatuloy sa pagkukontent para sa kanilang satisfaction ng kanilang gawa, sa konting kita na rin at para sa malawak na informasyon na available on Facebook gamit ang iba't ibang mga content creators at mga Facebook pages. Yun na lang muna ating mga information na ipaparating sa inyo. Dito lang yan muna sa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante SJTV.